Panibagong sumbong po ang natanggap namin sa 24 Oras Facebook page. Kaugnay ng mga inalok ng malaking sahod abroad, pero pagiging scammer lang ang trabaho na may kasama pang panonorture. Nakatutok sina Ivan Mayrina at Mark Salazar. Halos pare-pareho ang kwento ng mga asawa ng 3 secret slaves sa Myanmar na dumulog sa GMA Integrated News. Isang Joanna Marie ang nagre-recruit daw ng mga call center agents sa Thailand na may hanggang 50,000 pesos na monthly salary plus commission. Sa Facebook lang din po na nagchat-chat na sa kanila na sige kami gagastos dyan pagdating doon, kami na bahala. Pala porsyento po pala sila doon. Pero pinabiyahe raw ang mga asawa nila mula Zamboanga patawid ng Malaysia tapos Thailand bago pinagbangka pa ulit papuntang Myanmar. Thailand po yung pangako sa kanila. Tapos nagtataka na lang po yung asawa ko bakit siya tinawid dun sa bangka. Inano po yung mata nila, pinirikan daw. Hanggang sa nagulat na lang siya, meron ba na magsusundo na sa kanila. At hindi sila mga lehitimong call center agents sa Myanmar. Scammer po sila. Pag na-invest na yung buong pera ng tao, hindi na po nila ibabalik. Sa kumpanya na po yun napupunta yung pera na yon. Lalong tumindi ang bangungot ng mga asawa nila nang di sila makakota sa dami ng dapat nilang maloko. Pinaparosahan po sila tulad ng kuryente, latigo, kukulong po sila na 40 days. Lahat din po ng pananakit na pwedeng gawin dun sa penalty room na yun. Sa patagong mga cellphone, nakapagpadala ng larawan ng isa sa mga biktima. Ganito naman ang inabot ng kanyang misis sa tinatawag na black room. Pinoposes daw po sila, tapos bago daw po sila pakainin ng 2 pandesal at isang mineral na tubig, kukuryentehin muna daw po sila at lalatiguhin. Pinakagrabe kung parehong ipinataw ang parusa ng penalty room at black room. Grabe po yung sa asawa ko talaga. Kinulong po siya ng 2 weeks sa black room, nakaposas. 1 week lang po sa penalty room naman po siya kinulong. 40 days naman po siya doon. Kagaya ng ibang mga nakaligtas, tanging tubos lamang daw ang paraan para makalaya sa lugar na iyon. Pag yung napagbayad ka, tulad din na napagbayad sila, nilabas sila ng compound, bahala na kung sinususundo sa ido, kung yung polis ng Myanmar o polis ng Thailand. Nilapitan daw nila ang Interagency Council Against Trafficking pero wala raw silang makuhang tulong pang tubos. Baka kasi tumatagal po daw sila doon, lalo daw po lumalaki yung utang nila kasi yung bahay, yung pagkain, lahat po ng binabayaran ngayon. Kasi nga po, wala sila nai-scam. Sabi po ng iyakat, iniiwasan daw po nila yung blood money. Kung tawagin daw po, yun nga po yung tubos. Hinikayat ng iyakat ang pamilya ng mga biktima na mag-email sa kanila ng buong detalye ng nangyari para masimulan ang investigasyon. Isa lang ang labor trafficking sa mga binabantayan ng Interagency Council Against Trafficking. Ayon sa konseho, kabilang sa mga red flag ika nga, ay kung pinagpapanggap kang turista para sa alok na trabaho abroad. Malaking red flag na yun, no, na kung magtatrabaho ka sa ibang bansa na hindi ka kukuha ng mga clearances sa DMW. Yun, sana iwasan yun. Karaniwang pasasakayin ka sa malaking sahod at magandang trabaho. Sinasamantalang pagnanais ang maraming makaahon sa hirap. Halimbawa, yung mga passport. Pagdating nila sa ibang bansa, ay kinukuha yung mga passport nila, sama-sama yung mga passport ng mga iba-ibang mga banyagang manggagawa. That's another indication of human trafficking. Tapos kung may mga abuso na nagaganap sa kanila, tuwing halimbawa di sila kumukuta o gusto nila umalis, yan, isa pa yung batch of human trafficking. Maraming scam ang dumaraan sa social media. Pag-amin ng council, kung minsay hindi ganong kabilis ang koordinasyon sa mga kilalang social media platform at may ilan na mahirap maabot at walang makausap. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.